Yakapin mo ang krus ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 19, verses 41 to 44, and I read for you. As he came near and saw the city, he wept over it, saying, "If you even knew, had only recognized on this day the things that make for peace, but now they are hidden from your eyes. Indeed, the days will come upon you when your enemies will set up ramparts around you and surround you and hem you in on every side. They will crush you to the ground, you and your children within you, and they will not leave within you one stone upon another, because you did not recognize the time of your visitation from God." Bilang mga alagad ng Panginoon, bilang kanyang mga disipulo, niyayakap natin, tinatanggap natin ang lahat ng pagpapalang ipinagkakaloob niya. Ngunit meron ding isang aspeto na kailangan nating tanggapin, isang realidad, ang pagyakap din sa mga pighati, pagdurusa at mga pagsubok na ating kakaharapin sa ating pagsunod kay Jesus. Isang mainam na paraan ay ang pagyakap sa kanyang krus. Ang krus na simbolo ng kahihiyan noong panahon ni Jesus. Ang krus na mabigat. Ang krus na pasan-pasan niya patungong Kalbaryo. Ang krus na naging tanda ng ating tagumpay, ng ating kaligtasan. Matyaga niyang binuhat ito patungo sa Kalbaryo. Tayong lahat ay inanyayahan ding yakapin ang mga krus ng ating buhay. Sa ating binasang ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong lumuha si Jesus habang tinatanaw niya ang Jerusalem. Sa Jerusalem, mangyayari ang lahat. Sa Jerusalem, ipapahayag ang kaligtasan ng sanlibutan. Sa Jerusalem, magdurusa. Sa Jerusalem, magpapasan ng krus. Doon niya yayakapin ang krus ng kaligtasan. Tayong lahat ay inimbitahan ngayon ni Jesus. Yakapin natin hindi lamang ang mga masasayang parte ng buhay natin, hindi lamang ang mga biyayang tinatanggap natin, yakapin din natin ang mga pagsubok, paghihirap, ang mga krus ng ating buhay. Magagawa nating pasanin ang mga ito sapagkat nariyan si Jesus. Nauna na niyang pinasan ang kanyang krus. May halimbawa tayo at merong isang Jesus na tutulong sa atin sa pagyakap natin sa ating mga krus ng buhay. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, tulungan niyo po kaming tanggapin ang mga masasaya at maging ang mga mapapait na parte ng aming buhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.